Ay, good evening po at magandang gabi rin po sa lahat ng inyong mga taga-subaybay. Okay. Good evening. May pasok kasi kayo na, so yung iba medyo snippets lang yung napanood, yung mga cuts lang nung kabuuan ng hearing, Kong Joel. So baka meron pang hindi nakakaintindi or baka naliligaw sila doon sa idea kung bakit may mga pagbabawal kayo kanina, lalo na po si Congresswoman Jervil, na hindi pwedeng mag-probing question kundi dapat clarificatory lang. So ano ba yung paliwanag doon para mas maintindihan ng mga kababayan natin? Ito pong ginagawa po natin na pagdinig sa Kamara ngayon, ay nasaksihan po natin. Ito po ay isang determination ng probable cause lamang. Kumbaga po sa justice system po natin, ito ay maihahambing o may kukumpara natin sa preliminary investigation sa piskalya o kaya sa ombudsman. So ibig sabihin po dito, hindi pa po ito yung full-blown trial. So kaya po dapat yung mga tanong po, kami po, mga miyembro ng Committee on Justice, dapat yung nag-a-act po kami bilang piskalya. So yung mga tanong po namin dapat dun lamang sa kung ano po yung nakasaad sa sinumpaang salaysay or sa supplemental affidavit na isinumite ng mga resource person po namin. Kaya yun po kanina ay nangyari. Kaya puro mga clarificatory questions lamang yung mga tanong. Dahil pagka lumagpos po tayo dito, para na po itong trial. Yeah. So, yung di naman follow-up, pero parang kaugnay po nito, Kong Joel, yung tukol sa pagtatanong kanina ni Congressman Marcoleta. So, kaya siya nababara kanina dahil yung kanyang aside from baka probing na ay nakabase hindi na doon sa submitted affidavit, tama ba? Kasi merong submitted saka meron yung kumalat sa social media kagabi, 'di ba? Na handwritten. So lumampas ba siya doon kaya siya nababara kanina na wag niyang ituloy? Ang inaatake po niya kanina yung credibility ng ating resource person. Ang credibility po ng resource person ay masusubok po yan pagdating na po sa trial. At doon po kung saan i-cross-examine po siya doon sa mga laman ng kanyang sinumpaang salaysay at ng supplemental affidavit. At dito po, malalaman po natin kung siya ba'y nagsasabi ng totoo o hindi. So in the meantime, dito naman po ay pagbibigay linaw lamang kung ito ba ay pinatotohanan niya yung kanyang mga sinasabi dito. Kumbaga, ang trial sa Senate pa po yun. So dito talagang gusto na ng clarification lamang. Okay, Mase. Sir, magandang gabi po. So far, sir, ang haba ng hearing kanina. Ano po yung napala natin? Yung kumbaga yung pinaka-importanting nakuha natin mula po dito sa clarificatory na ginawa natin? Well, marami rin po tayong na-discovery kanina, no? Unang-una, marami pong inihayag yung ating resource person. Kasi kung maalala po ninyo dun sa hearing sa Committee on Good Government, ang isa po sa mga tinatanong ng mga tao ay saan napunta yung pera pagkatapos po winidraw ni SDO Acosta at ni Fajardo nung ibinigay po nila ito sa mga security personnel sa katauhan po ni Colonel Chica at saka si Colonel Nolasco. So kanina, lumalabas na yung pera pala ay tinurn over dito po kay Madriaga base po sa kanyang sinumpaang salaysay. At ito naman ay kanyang dinistribute sa sa tatlong tao or sa tatlong lugar. Isa na po dito dun sa Office of the Ombudsman. Dalawa po doon ang dinistribute niya na duffel bag. Ang isa po doon sa may comedy bar. At meron pa po doon sa isa na kanyang binabanggit kanina. So, dito po nakita po natin, kagaya po ng kanyang salaysay, sinabi nga niya na hindi po totoo na 11 days na inubos yung 125 million. Kanina, sinasabi niya less than 24 hours ay na-distribute na yung 125 million. So, kumbaga na-establish dito yung issue on confidential funds. Tama po kayo. Opo. Pero, ano po yung importansya o gaano ka-importante yung pagpirma niya ng waiver doon sa kanyang doon sa kanyang bangko? Well, ito yung pagpapatotoo
sa mga pumasok na pera doon sa kanyang bank account. Kagaya po ng sinasabi niya na siya po ay ginawang dummy kung saan may mga transaction po, ginamit po siya na pinadaan yung mga pondo. At ang ilan nga po dito ay malalaking amount at may mga pagkakataon na ginagamit po to para pang-launder ng pera. Pero sir, natapos na ba ni Madriaga yung kumbaga yung tungkulin niya, yung magiging role niya dito sa hearing na to, or babalik ba siya dun sa kasunod? Kailan ba yung kasunod? 22 ba, sir? Well, sa ngayon, ako kasi nakita ko kanina extensive na yung pagtatanong doon sa kanyang affidavit. Alam naman po ninyo, very limited din lang naman yung aming pagtatanong. Yes. Siguro kakailanganin po siya, unless siguro meron pang miyembro na mag-request po sa kanya. Pero kung wala naman po, siguro makikita po natin siya pagdating na po sa Senado kung ito po ay maaaprobahan po sa plenaryo. Good evening po, Kong. Si Chicky Verhel po ito. Kanina po ay sinabi po ninyo ang dinedetermine po ng hearing na ito, and I guess the next couple of hearings, 2 more hearings, ay probable cause, kung merong probable cause. So sa puntong ito, as of now, may nakita po ba kayong probable cause ngayon pa lang? Very explosive yung kanina, no? So siguro i-reserve ko yan once na kami nagbotohan na. Kanina ay napag-usapan nyo na po si Ramil Madriaga, pero kanina nagpunta rin po doon si Attorney Michael Poa. Ano po ang gusto nyong makuha kanina kay Attorney Michael Poa, and did you get it? Kanina po, nagpunta po si Michael Poa, hindi po bilang counsel ng ating Vice Presidente, kung hindi bilang spokesman, chief of staff, at saka bilang undersecretary. Doon po ay pinatotohanan niya yung mga ilan sa mga natunong po doon sa Committee on Good Government. So basically, yung kanya naman po ay confirmation lamang sa mga naganap po noong nakaraan sa committee hearing ng Committee on Good Government. So wala pong naging bago doon, no, kay Attorney Michael Poa? Wala naman pong naging bago doon. Oo. Kanina nakita ko rin si Kong Laila de Lima, nag-move siya na ipasapina si Antonio Trillanes. Pumunta doon next week dapat at magdala ng mga specific documents po. Meron po ba tayong gustong i-extract in particular kayo po kay Antonio Trillanes po? Well, nakikita ko po kasi dito, ang issue po kasi, isa po sa mga grounds, no, dito sa complaint ay yung ill-gotten wealth. So, ang nakikita ko po dito, dahil kung maalala po ninyo yung mga nakaraang ilang taon na o ilang buwan, ay laging sinasabi po ni Senator Antonio Trillanes about doon sa bank account nung ating Vice President. So, ito yung magiging parte siguro ng ebidensya. Is there anything else po na gusto nyo po or in-expect nyo po to get from the next 2 hearings? Ang in-expect po natin kasi kanina, no, ang isa sa mga inisyuhan sa PINA ay yung AMLAC, yung Anti-Money Laundering, with respect to doon po sa bank sa account ni Vice President at ng kanyang asawa na si Attorney Maneses Carpio. So, in-expect po natin, next hearing ay makikita po natin kung ito po ay magtutugma sa SALN na nirequest din po natin sa Ombudsman para isumite sa Committee on Justice. Kong Joel, kanina before matapos yung hearing, mga bandang alas 6, umalis na yung ibang mga naimbitahan ninyo, pero sinabi naman ni Congresswoman Jervil na nagsubmit na sila ng mga papeles na dapat nilang isubmit. Alam ko hindi nyo papeles sabihin sa amin kung ano yung laman ng mga sinubmit nila, pero meron na ba kayong nasilip kahit papano na medyo smoking gun doon sa mga nasubmit kanina? Wala pa po kami nasisilip dahil kanina po nung natapos po yun ay sinumiti po to sa COMSEC at dahil medyo late na rin po, kami po ay umattend ng press con. So nagtuloy-tuloy na po kami po ba.
Reaction niyo naman po doon sa ano epekto nito if ever po dahil parang pinag-uusapan sa social media yung after ng pagdalo ni Madriaga kanina doon nung pabalik na siya doon sa kulungan na sinabi niya na yung wini-waive nga niya yung bank secrecy na pumirma siya sa bank secrecy waiver. Bakit importante ito, Congressman Joel? Pero pagpapatunay ito dun sa mga nilahad niya dito sa ating sa kanyang sinumpaang salaysay at sa kanyang supplemental affidavit. Kung maalala po ninyo, may mga ilang bangko po na binanggit po niya na ginamit doon na para pasukan ng malalaking amount ng pera. So dito siguro para gusto niyang patunayan na lahat ng mga transaksyon na kanyang sinaad ay talagang nangyari. So, kumbaga ito'y pagpapatunay ng sinseridad. Tama ba yung basa namin doon? Tama po. Okay. Kung Joel, isa na lang from my end. Baka may follow-up pa sila, Mase. Pero, of course, alam natin at handa kami sa coverage kanina na ang sesentro tayo at least dito kay VP Sara at saka doon sa mga papeles na related sa kanya. Pero doon sa affidavit na binasa kanina ni Madriaga, ilang beses na mention si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kayo ba medyo na-shock doon or kaya ay nagulat kayo doon sa ilang mga instances na na-mention ang dating Pangulo at saka yung allegedly ay naging parte niya? First time kasi na narinig natin yung mga ilang mga nilahad ni Madriaga, pati yung pagpa-fundraising ng pondo kung saan sinasabi niya may 175 million allegedly na binigay para sa pagkampanya ni Vice President at meron pang another 100 million. So lahat po yan ay mga bago sa ating mga paninig ngayon at marami rin siya mga inilahad kagaya po ng 24 hours lang dinispose niya yung 125 million. Pati po yung mga land grabbing issue, pati po yung sa magnetic lifter, kung saan ay kanyang binabanggit na nakipag-ugnayan sa kanya yung yung asawa po ni Vice President. So marami naman pong bago at marami po tayong ikinagulat din. Okay. Sige. Kong Joel, thank you for joining us tonight. So ulitin po. Maraming salamat. Mabuhay po kayo at magandang gabi po sa inyo. Salamat you. po.